Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Hello, kumusta po ang lahat? Ako nga pala ay si Madeline na nag-work as an OFW. So, hindi ko alam kung ano po yung aking topic, pero I think as an OFW po talaga ay syempre yung ating topic lagi ay bakit nga ba yung isang OFW na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa ay wala pa rin talagang ipon. So, karamihan po ay tumanda na sa ibang bansa na nagtatrabaho. Especially po yung trabaho na kagaya namin po na syempre isang domestic helper. So, syempre hindi ko po yun kinakahiya na ako po ay nag-work ng 30 years na dito po sa Hong Kong. Kaya lahat po ng klase ng lahi, lahat po na lahi ay halos na-try ko ng pagtrabahuhan. So, ito po ngayon yung pinaka-latest ko na pinagtatrabahuhan ay isa po silang American. So, I think going to 18 years na ako na nagtatrabaho sa kanila. Kaya, dito na rin pumunti unti-unti yung aking buhok. Ayun, dahil nga siguro nag-workout yung aming nag-workout po, kaya ako nagtagal sa kanila kasi nag-workout na nagustuhan nila ako at saka syempre nagustuhan ko din sila. So, lately, syempre parang naisip na rin sana namin na baka time na rin sana na gusto din namin mamuhay na ng simpleng buhay na as a normal life ba na walang pinagsisilbihan. Kaso nga lang syempre dahil Pilipino tayo, minsan mahirap din na parang meron tayong alanganin naman sabihin utang na loob, pero parang gano'n siguro dahil nga si tata ay simula nung grade 1 hanggang ngayon po ay mag-grade 12 na siya, ay dito na nga siya nag-schooling. So dati nag-offer sila na tutulong sila na dito nga siya mag-aaral. So dumating siya dito sa Hong Kong before ng grade 1. So ayun, pinarasis na nga yung visa niya sa student's visa hanggang siyempre nag-ano na talaga, nag-build na ng magandang relationship habang tumatagal. So ngayon ay medyo malalim-lalim ang kasi nga grabe yung tulong talaga nila kay tata. So sabi ko nga hindi naman nila yun gagawin kung hindi dahil sa hard work ko. Si Rayleigh ay dito na rin. Siyempre yung aking asawa dito na rin siya nagtatrabaho. So bali tatlo po kami nag-work sa kanila. Meron pa po akong kasama na siyempre Pilipina din. Kaya tatlo kami mag-teamwork. Ayun, ayun nga, sabi ko sa inyo lately parang napag-isip-isipan sana namin na gusto din sana namin mamuhay ng simpleng buhay na hindi ka mag-aalala na mabangon ka ng ganitong oras kasi papasok ka sa trabaho. Pero dahil nga siyempre dito pa si tata at saka grabe yung tulong nila hanggang si tata ay natulungan talaga nila na ngayon ay mayroon na siyang passport na kagaya na rin sa kanila. So lubos-lubos talaga yung pagtulong nila. Kaya syempre
basta-basta na lang na magpapaalam tayo, diba? Kasi sabi nga nila, kung OFW ka, kailangan daw parang meron kang boundary na kung hanggang ilang taon ka na talagang maninilbihan dito. Lalhanin nyo na yung kagaya po ng aming trabaho ay hindi lang po talaga hindi lang talaga basta-basta. Ngayon sa kalagayan ko medyo okay naman siya, hindi naman talaga yung kagaya ng iba, pero syempre dahil nga nagkakaedad na tayo, parang need din natin minsan talaga ng break na break na parang magjowa ba, kailangan mag-break na joke lang. I mean, in my own experience sa tagal ko nga nagtatrabaho dito, parang wala naman talaga yung dumadami talaga ang pera. Sabi nga ng iba, habang tumatagal ay lumalala. Pero siyempre depende din sa isang OFW, depende din sa pagdiskarte, depende din minsan sa pagtipid or paggastos or alam mo na, lahat na yan. I'm sorry, parang mayroong nag-distract sa akin, pero okay lang. Ayun nga, depende lang talaga sa pagdiskarte ng isang OFW kung paano po siya makapag-ipon ng kaunting pera. Kasi yung isang OFW po na kagaya ko ay hindi ka naman talaga makakaipon ng maraming pera. Lalong-lalo na po kung meron kang ginagastusan ng mga bata or siyempre yung magulang mo or kung sino-sino pa. So ayun nga, sabi ko sa inyo, diskarte lang kung paano makaipon po ng konti. Kaya sa tagal kong pagtatrabaho dito, na-experience ko talaga na 4 long years na hindi din po talaga ako nakaipon. Lalo na po ako lang mag-isa dito nagtatrabaho. Tapos syempre meron din tayo tinutulungan ng magulang, sabi nag-aaral, whatever. So na-realize ko na nung lumampas na po ako ng 45, mahilig po kasi ako magbasa-basa ng kung ano-ano. So meron akong nabasa na kailangan 50 na daw yung age mo, kailangan mo na talaga planuhin kung ano ba talaga ang maging kahinatnan mo pag medyo nagkaedad ka na, kasi nga hindi naman talaga obvious na tatanda tayo, at saka hindi naman talaga po habang buhay na dito lang talaga tayo magtatrabaho sa ibang bansa. Later on po ay uuwi po tayo na siyempre medyo hindi na din tayo kapagtrabaho doon sa atin. So parang uuwi tayo doon na parang simple life na lang, na siyempre dapat talaga importante meron din tayong makuhanan ng kahit pambili lang natin ng bigas, or siyempre kung hindi ka man bibili ng bigas, kasi kung meron kang konting makuhanan ng bigas, siyempre pambili po ng ulam, pambayad ng kuryente or whatsoever pa na parang maintenance mo sa daily life mo doon. So kailangan talaga, number 1 siguro na meron ka rin kaunti na either kahit SSS or kung ano pa po na source na pagkakakitaan na makasurvive ka pag uwi mo sa Pilipinas. Kasi karamihan talaga na umuwi doon sa atin ay pagdating nga talaga ng after 1 year, parang yun nga, parang wala na talagang another source. So yan naman sana ay hindi mangyari sa atin, na kahit man lang talaga na napakasimpleng buhay lang po, pero meron talaga sana man lang mapagkuhanan na hindi na tayo mamumroblema, kasi useless lang po talaga yung nagtatrabaho tayo sa ibang bansa ng lumampas
Lagpas na po ng 20 years na after pagdating natin doon ay parang back to zero tayo, di ba? Kasi parang ganun talaga eh. Kahit buklatin natin yung ating mga mata at saka anuhin mo yung mga kababayan mo or yung mga kakilala mo na yun nga, yung kung hindi talaga sila naging wise eh, parang ganun nga talaga yung mangyari. So, yun, parang lesson lang at saka awareness ba sa mga kapareho ko na lalong-lalo na nag-i-aging na kahit konti lang po talaga ay kailangan talaga mag-ipon ng kahit kaunti para naman pagdating ng panahon na sinasabi ko na uuwi na ay meron naman talaga tayong dudukuti na hindi lang po talaga na 1 year na tayo doon ay maging back to zero, kasi karamihan nga ganun talaga yung sinasabi na pag uwi ay mag back to zero. So sana wag naman po mangyari yung ganun na talagang mag back to zero tayo. So pipray lang natin na hindi nga tayo magkasakit, na wag lang tayo po bigyan talaga ng mga kung anong mga problema talaga, na mamuhay tayo doon ng simple na gulay ang kakainin. Siyempre lalong-lalo na po ay kami ay sanay po sa province life. So itong sinasabi ko lang ay based lang po sa sarili ko at based lang po talaga sa mga actual na mga kakilala ko, mga nakilala ko dito sa tagal ko na nagtrabaho dito. So ayun nga, yung sinabi ko sa inyo na matagal na ako dito nagtatrabaho, pero lately ko lang talaga na-realize na totoo nga talaga na kahit lang talaga kaunti ay meron din talaga tayong naipon na pwede din natin pagdating ng panahon na hindi po tayo maging mukhang kawawa. So karamihan kasi talaga dito sa totoo lang, I'm sorry to tell talaga, na siyempre yung sweldo lang talaga ay kasyang-kasya lang talaga na pangpadala sa mga anak sa Pilipinas, kasi hindi naman masyadong malaki talaga yung aming sinusweldo dito. Kaunti lang po yung aming sweldo, so masustain lang yung mga bata, yung family na naiwan sa Pilipinas. So kung hindi ka nga talaga marunong talaga ng talaga, wala talagang mangyayari. Parang totoo nga talaga na maging pag-uwi mo talaga sa atin ay parang mag-back to zero ka talaga. So marami kasi talaga ako na kahit yung sa iba pong nag-vlog na yun nga, meron pa nga akong na vlog din sa sa YT na parang 22 years sa Europe, mag-asawa sila, na wala silang anak, tapos umuwi sila ng mga Pilipinas. Na ngayon nakita ako actually yung video, parang kawawa talaga, parang tinulungan niya sila ng isang nag-vlog, hindi ko na lang natandaan kung sino yung vlogger na yun, na ang sabi po nila talaga na marami silang tinulungan ng mga kamag-anak, pamangkin na pinaaral, kasi ang iniisip nila pagdating ng panahon na pag tumanda sila ay sana matulungan din daw sila, pero wala eh. Tumulong sila ng husto, pero siguro walang nakaalala sa kanila na ibalik sa kanila yung tulong na yun. So yun nga yung nakakatakot, diba, na marami tayong tinutulungan na hindi natin sure kung talagang naibalik na nila yan sa atin. So yun nga, pag tumulong ka, don't expect talaga na maibalik talaga sa iyo. Pasalamat ka na lang talaga kung meron din talagang makukusa na tutulungan ka din. Pero siyempre alam naman ng Lord yan na kung paano ka tumulong sa kanila, diba? So hindi naman lahat na istorya ay pare-pareho, iba-iba lang naman talaga yung mga istorya. So pero parang karamihan kasi ay ganoon, yung nagtatrabaho sa ibang bansa
pinagsama ng matagal, tapos nung tumanda na ay parang naging mukhang kawawa sila. So siguro parang lesson learned or awareness din po talaga yan na sa mga OFW na kagaya ko na habang medyo malakas ay talagang mag-i-invest para talaga pagdating ng panahon ay hindi naman tayo makakawawa syempre, no? Kaya ayan nga, kanina sinasabi ko sa inyo na parang nagbabalak na nga rin kami talagang parang gusto na namin na mamuhay ng simple, na hindi ka laging nagmamadali, na nag-aalala ka, na malate ka sa trabaho, na ano, kasi kami ay hindi po kami nakatira sa bahay ng aming boss. Meron po silang bahay na ngayon nga na separate, na kami po yung nakatira, malayo po kami sa kanila. So napakaswerte namin din talaga, thanks God. At syempre naswertihan din namin, siguro nga kung hindi din talaga okay yung aming napuntahan, ay baka hindi din naman talaga kami magtagal ng ganito katagal, 'di ba? So, pero meron din talaga akong mga kakilala na alam nyo, mahigit na po sila 70, pero dito pa rin talaga sila, parang ayaw pa rin nila umuwi. Pero syempre, kanya-kanyang desisyon yan, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang ano. So, pero in my own opinion, bakit mo ubusin yung lakas mo na magtatrabaho dito na hindi na po ma-enjoy yung sariling enjoyment? Talagang siyempre pagbuhay po sa abroad talaga ay masarap na mahirap. I mean, masarap siguro dahil kahit anong gusto mo ay pwede mo bilhin, pero ang mahirap naman yung family mo, lalo na kung yung mga anak mo ay hindi mo talaga napalaki. Yun po yung napakahirap naman ng side, diba? So, dapat minsan laging balance. Kaso lang, yan nga, hindi din talaga natin maano kasi nga kanya-kanya talagang desisyon. So, yung akin lang naman na sinasabi ay sarili ko lang yun na opinion, at saka syempre sarili ko pong experience. Kung pag-uusapan po natin ay ang buhay ng isang OFW ay talaga syempre wala po yan hangganan, wala pong katapusan. Ang dami-daming istorya, kanya-kanya po istorya, kanya-kanyang ano. Pero in my 30 years po dito, thanks God naman, at hindi ko po talaga naranasan masyado yung kagaya ng naranasan din ng iba, dahil nga siguro yung naging work ko ay halos talaga para mga elite people na mga western, na mga hindi din sila basta-basta. So mas ano kasi yun, mas advantage kasi parang yung work mo parang may time lang talaga, parang may ano lang, so parang give and take. Pero siyempre, ganun talaga minsan ang ating mga experiences, ay wala naman talaga pong perfect lagi. At saka anyway, tandaan po natin na wala talagang perfect sa mundong ito, maliban lang kay perfecto. Diba? So, kahit ano po kaganda ng work, kahit kaano po kabait, minsan talaga ay meron din talaga syempre na meron din talagang downside minsan. Pero ganun talaga, dahil nagtatrabaho tayo, meron tayong pinagsisilbihan, paminsan-minsan ay hindi po talaga natin maiwasan na ganyan din talaga ang sitwasyon. So sabi nga ng iba ay dollar daw ang kapalit. Of course, dollar talaga yung kapalit, dahil siyempre nagtatrabaho tayo. Ayan nga, yung sabi ko kanina na kailangan talaga parang may boundary ka, kung hanggang ilang taon ka lang, ilang taong gulang ka lang na mag-work dito, or gaano ka ba kahaba na magtatrabaho dito. At least parang meron ka pong
ano ba yung tawag doon? Parang meron ka pong range, target range na kailangan pagdating ko po ng 59, uuwi na talaga ako ng Pilipinas. So, actually, ako ay 56, going to 57. So, lagay natin 56 kasi hindi pa naman ngayon. So, ang tinatarget ko ay 1 to 3 years maximum. Need ko talagang siguro time na din talaga na parang pagbigyan ko po yung aking sarili. Hopefully, it depends naman kay God kung ano po talaga yung plano niya. Kasi nga gusto ko din talaga yung parang, kasi medyo bata pa ako nang nagpunta dito. So, ang parang iniim noong una, sabi ko talaga kay Lord, tulungan mo naman makabalik yung asawa ko dito, Lord. Kasi gusto ko pa naman talaga siyang makasama kasi hindi po kami nag-spend ng time talaga ng mahabang time. So, ayun, pinagbigyan naman ako ni Lord. So, ngayon naman, sabi ko, Lord, ano ba talaga? Hanggang kailan mo ba talaga ako dito patrabahuhin? Ano? Kaya, yun nga, baka isipin nyo talaga na marami din talaga akong ipon. Wala din po talagang marami, pero meron. Pero I mean, hindi po natin kailangan talaga na yung napakarami po nating pera. Ang kailangan lang po natin ay masustain yung ating daily life, na hindi na po tayo maging parang mukhang kawawa. Na sinasabi nga po ng iba na 6 na buwan lang umuwi ng Pilipinas, back to zero talaga, di ba? Meron po akong vlog yata. Parang meron. I-replay niyo po yung parang previews ko na parang kasi merong vlogger na nagganon. Pero tama naman po talaga siya. Totoo po lahat ng sinabi niya. Pero I mean, kung meron ka pong awareness, so siyempre hindi din talaga po mangyari yun sa buhay natin as an OFW. So, hindi natin po talaga yung sarili natin na yun na sinasabi na back to zero. I mean, wala ka pong masyadong enough talaga na as in super enough. Pero syempre kung meron ka pong SSS na pagdating po ng 60, pwede ka pong makaklaim kahit pambayad mo lang ng kuryente, pambili po ng ulam mo, na hindi naman talaga sapat na sapat, pero I mean meron kang pagkuhanan, ay kahit magka-pension ka lang po ng 7,000 ay malaking tulong na rin talaga sa atin yan pagdating ng panahon. So plus kung meron ka na rin po kaunting na halimbawa nakakuha ka po ng kaunting mapagkuhanan po ng bigas mo pagdating ng panahon, so hindi ka nabibili. So I mean, simple life lang talaga, kasi hindi naman gaya ko, hindi naman ako lumaki talaga ng sa probinsya. Kaya nga ako nagpunta ng abroad kasi nga siyempre gusto mo rin matulungan yung family mo, at siyempre gusto mo rin maiangat yung sarili mo na para hindi ka rin mukhang kawawa. So, gusto mo ba yun na uuwi ka na lang ng after 6 months na maging mukhang kawawa ka? Siyempre hindi naman po. Kailangan din talaga na parang isipin din talaga na kung ano ba yung pagdating ng ganong age mo, ano kaya yung parang meron kang ano ba tawag doon, parang kang merong target na kailangan meron kang pambili ng ulam, may pang ka ng kuryente. Siyempre yung ulam is very simple lang yan kasi province life lang ba, so medyo mura lang doon, magtanim ka ng gulay, hindi ka bibili ng gulay, parang ganun lang. So yun nga, parang awareness lang talaga sa mga kapwa kong OFW na kahit habang bata pa kayo, kahit kaunti lang ay kailangan na magtipid, mag-ipon, para naman hindi maging totoo yung sinasabi ni Thailand Girl. Siya yun, yung maganda po yung vlog actually ni Thailand Girl. Nagustuhan ko talaga 1 million times sa'yo sa vlog mo, Thailand Girl. Yung sinasabi mo karamihan nga talaga ng OFW pagdating ng 6 months back to zero, actually sa 100% siguro 80% yung ganun, 20% lang siguro yung hindi ganun. So
thumbs up talaga ako sa iyo, Thailand Curl. So yun nga, as an awareness lang po. Huwag naman natin talagang anuhin. Huwag naman po natin kawawain yung ating sarili. Siyempre mag-ipon din tayo po ng kahit kapiranggot buwan-buwan kasi hindi din tayo kaagad makaipon ng malaking pera. Kahit po 500 pesos buwan-buwan. Just imagine ako ini-imagine ko ba, binabalikan ko yung mga noong unang panahon pa na bago pa lang ako dito. Sabi ko, Diyos ko, kung nag-ipon pala ako ng 1,000 pesos per month. So times 12, so 12,000 times 30 years. So magkano po yun? Napakalaking pera yun. Pero siyempre lately na rin talaga kami nag-save, lalong-lalo na nung dalawa na kami. Pero I'm praying and hoping na hindi naman po talaga 6 months lang ay maging parang kawawa tayo na parang mag-back to zero tayo, di ba? Huwag naman po ganun. Siyempre, sabayan po natin yan ng prayers, manghingi po tayo ng guidance kay Lord na hindi naman tayo po maging ganun talaga. Kaya yun nga, yung kinukwento ko sa inyo ay parang awareness. Actually, about sa topic na ito ay talagang parang walang katapusan na ating pagkukwentuhan. Siyempre, di ba meron din yan isang istorya na parang nagpa-capital pa nga siya na ilang years na sa Saudi, tapos ang dami niyang tinulungan, tapos di ba parang naging kawawa din yun. Ewan ko kung nakita niyo yun siya, no? Kaya ayun talaga, please lang mga kapwa kong OFW, wag naman po tayo maging wag po tayo yung bili dito, bili doon, lalong-lalo na po yung mga OFW po dito sa Hong Kong or sa Singapore or sa Dubai or saan pa ba, Kuwait, Saudi Arabia. Huwag po tayong bili ng bili. Huwag po tayo yung mag-ipon ng kung ano at maya-maya ay isisend po natin sa family natin na mag-door to door. Kasi sobra pong magastos yun. Just imagine, in my own experience, mamili ka ng mga shampoo, ng mga sabon, ng mga spam, ano pa ba, basta kung ano-ano pa tapos iipunin po natin yan, ilalagay natin sa malaking box. Tapos ang every month, I don't know kung meron pong nakaisip na every month, wala naman bawas yung nila doon yung pinapadala mo sa Pilipinas, ganun lang rin. So, sayang lang din yung mga pinamili mo. Pero I'm sure na gusto din po ninyo na mapatik, ano ba yan? I'm sorry kasi Bisaya kasi ako. Gusto din natin na matikman din ng ating family kung ano po yung ating mga natikman dito, kagaya ng mga dilata, mga pero I mean, okay po yun, pero wag po lagi. Kagaya sa amin, siguro minsan sa isang taon na nagaganon ako. Pero, hindi lang po ganun ang pinapadala ko. Meron talaga kaming gamit na mga gamit ko dito na pinapadala din. So, para naman na matuwa yung magbubukas doon, syempre merong mga chocolate, spam, sabon, shampoo, ano pa ba? Basta kung ano-ano pa syempre. Kaya karamihan kasi na-experience ko dito. Talaga grabe sila, parang every 3 months nagpapa-door to door sila. So saan mo ba yung kukunin yung mga pinapamili mo? Syempre sa sweldo mo. Kung kaunti lang yung sweldo mo, na minimum lang yung sweldo mo dito, tapos magpapadala ka pa sa atin, so wala ka na talagang natirang ipon, di ba? Maliban lang po talaga syempre sa mga driver dito na talagang tag 20 mil yung kanilang sweldo. Yung mga domestic helper siguro na tag 15 mil yung kanilang sweldo. I'm sorry to tell, hindi po ganun yung sweldo ko. Baka kalahati lang sa ini-imagine nyo. Pero yun nga talaga I'm sorry baka sabihin nyo na
mayabang ako or ano, hindi po. Yung sinasabi ko lang ay parang awareness lang po sa ating lahat as ano FW, na hindi po natin ipatunayan yung sinasabi ng iba na 6 na buwan lang yung buhay natin sa Pilipinas ay maging back to zero na tayo, na maging kawawa po tayo. Hindi po natin yun anuhin. Ipakita po natin sa kanila na hindi po yun totoo. So, ngayon pa lang, ipon, kaunting higpit. Kahit kaunti lang ay kailangan po may matira. Naunawaan naman po ng lahat yan na meron po tayong pinapadalhan buwan-buwan ng mga nanay, tatay, kapatid, anak, or whatever. So, paano nga tayo mga kaipon, di ba? So, konting diskarte, konting higpit, at saka kaunting panalangin na syempre kailangan kasi talaga sabayan natin ng prayers para naman siguro mag-guide tayo minsan na parang mapaano yung ating sarili, na matulungan niya tayo na kung paano magtipid, parang ganon, or paano makaipon. At saka syempre kailangan lang talaga sariling disiplina pagdating sa pagpadala sa ating pamilya, at saka kailangan din kasi talaga minsan parang dinidisiplin din natin yung family natin, kasi parang minsan yung karamihan ay hindi po nila alam na isang beses lang tayo nagsisweldo dito sa abroad. Ang iba kasi ay pag naubos na yung pinadala ay manghingi ulit. So I'm sure naman tayong OFW hindi natin kayang biguin yung mga hinihiling ng ating family. So siyempre kailangan maghanap ulit tayo or ganito. Maliban lang talaga siyempre kung talagang kinakailangan. Pero awareness po sa iba, huwag po natin masyadong spoil yung ating mga family, di ba? Kaya kailangan din i-explain natin na minsan lang tayo sa isang buwan nagsisweldo. Kailangan minsan i-explain natin na naubos na natin na padala yung ating sweldo, ganon. So, kaunting lang po talaga, kaunting awareness din sa ating family, di ba? Kaunting paunawa din sa kanila, at saka syempre tayo din po mismo na naghahanap buhay, tayo din mismo talaga yung mag-control, di ba? Dahil nasa atin din lang yan talaga kung paano natin sa kanila i-explain na ganito, ganon. So, kasi nga karamihan hindi nila alam na ganito pala yung buhay natin dito. Akala nila dahil abroad maraming pera. So, siguro kailangan minsan ay i-educate din natin yung ating family. Parang lang yun ha, sariling opinion ko lang yun ha, hindi ko talaga inaano sa talaga na tama yung sinasabi ko. Sariling opinion ko lang ito, so depende lang din sa inyo yan. Pero syempre imagine niyo po ha, yung mga kakilala nyo na umuwi na sa Pilipinas, kung majority ba sa kanila ay okay or ano, pero I mean syempre talagang nakaka-survive din naman kahit paano syempre. So I'm sure na itong ating usap-usapan ay meron na karugtong. So wag po kayong magsawa sa aking kwento-kwento dito. Siyempre, buhay OFW, marami po talaga akong mai-share dahil nga sa tagal ko na po na nagtatrabaho dito, marami po akong mga experience. Kaya thank you for watching, at saka abang-abang ulit kayo dahil meron po ulit karugtong ito. Thank you and have a good day. Bye!